mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Di magpapatawaran pala tayo sa isa't isa, no? Kapatid na Rodel. Opo. Paano tayo magpapatawaran sa isa't isa kung apat ano ginawa ko sa'yo? Tapos ano kayo magpapatawaran sa isa't isa? Tapos ikaw na may utang, ikaw pa matapang. Opo. So parang ikaw, di ba ganun, pag nangungutang, nakikita mo madalas talaga, pagka nakautang na, ayaw na magbayad, tinataguan ka na. Ikaw pa ibablock. Di ba? Sa halip na manghingi ng paumanhin, harapin mo yung ang masama umihiram, hindi nagsosole. Opo. Gusto mo doon kay hahanay. Nung nangihiram ka, talaga naman, nakikita mo palagi gano'n talaga. Pagka nakahiram na, babayad na, bayaran na. Tapos pagka siya na hindi nakakabayad, siya pa may matapang. Talaga Diba? Parang, ikaw pa may ganang mam-block, ikaw na nga may utang. Siyempre, parang gano'n Diba? Tapos para bang nung, ay naku, patawarin, masama yun. At kung hindi mo kikilalanin yung kasalanan mo, paano magpapatawaran? Paano magagawa yun? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Yun ang sabi. At kung babasahin mo pa yun, nasa Colossus 3:13, kapatid na Rodel. Opo. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Di talagang kailangan magpatawaran Pero paano magagawang magpapatawaran tayo? Kung ang mangyayari, kapatid na Rodel, dadayain mo yung sarili mo na alam mo naman na may kasalanan ka talaga, ayaw mong umamin. Opo, kuya. Diba? Pinakikilala sa'yo yung kasalanan mo, ayaw mong kilalanin. Kaya nga sabi, diba, sawayin mo kung siya ay magsisi. Kaya mo sinasaway, pinapakilala mo nga yung kasalanan. Kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Pumapasok yung obligasyon ng pagpapatawad Brad Rodel. Opo, kuya. Paano tayo magpapatawaran ngayon kung walang recognition ng kasalanan? Sabi dun sa 5:16 ng Santiago, kapatid na Rodel, babasahin natin. Opo. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. At ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Kapatid na Rodel, ano ibig sabihin ng mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan? Kung may nagawa kang kasalanan, i-recognize mo. Opo. Hindi naman ang gagawin mo pupuntahan mo lahat ng kapatid. Alam mo, nagkasala ko ng ganito. Sino naman gagawa nun? Oo nga po, kuya. Reality ang reality ang ikaw ba, halimbawa, sa totoo lang, kapatid na Rodel, may realistic. Opo. Siya ang tao na iiyak pagka nagkasala siya Tama po. Di ba? Kaya nga kung minsan, kaya nga nangyayari yung nakapagkakaila Opo. Di ba? Pagka ngayon, pumasok na ngayon yan, mamaya pag-uusapan natin yan. Ayan, yan ang papatay sa'yo. Opo. Pero hindi naman ibig sabihin na magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Kung nagkasala ka, kagaya nun, lumapit, kilalanin mo. Pinapakilala sa'yo, kilalanin mo. Hindi naman, doesn't necessarily mean na pupuntahan mo lahat ng kapatid o kaya pupunta ka, mga kapatid,
Ay, sino naman ang ganun, di ba? Wala una. Halimbawa, wala namang kinalaman siya doon sa wala naman siya kinalaman doon. Ay, ganoon pala yung, alam mo naman naalala ko tuloy yung bata na tinatanong ng doktor ano ba ang masakit sa'yo? Sabi doon sa bata. Natakot yung bata. Ay, may chismosa. Sabi gano'n. Kasi nasanay siya ng marites. Akala yun, nangingismis lang yung doktor. Dahil tinatanong siya kung ano masakit sa kanya. Sa halip na sabihin tuloy yung sakit ng bata, dahil natakot na sa chismosa, ay may chismosa ka. Tumayo yung bata. Hindi na sinabi kung ano masakit sa kanya. Di ba, Brother Rodel, reality lang. Opo. Let's be realistic. Di ba? Intindihin natin ang ayon. Magpahayagan kayo sa isa't isa. Ay, naku, ng Jake. inyong mga Papa mo kasalanan. aalis, hindi ikaw. Kung meron kang nagawang Wala kasalanan kang sa napakinggan. kapatid mo, recognize mo. Kasi nga magpapatawaran O kaya nga pagdating dyan, hindi ba, di nasa 5:16 ka, kapatid na Rodel, 19, puntahan mo. Opo. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kung ang sino man sa inyo nalilihis sa katotohanan, siya'y papagbaliking loob ng sino man. Ba't ka malilihis sa katotohanan? Pagka nawawala ka doon sa, di ba gano'n naman kapatid na Rodel pag ayaw mong aminin, ayaw mong i-recognize, ang katotohanan wala sa'yo. Paano ka magbabalik sa katotohanan? Diba? Kaya, paano tayo magkakapatawaran kung hindi naman natin inaamin yung kasalanan natin? Diba? Na hindi mo nire-recognize yung kasalanan mo. Pagka nire-recognize mo, nagsisi, sabi, kinilala yung kanyang kasalanan, sawayin mo, napasaway, nagsisi, di patawarin mo. Pero ikakaila, paano mo patatawarin? Diba? Paano ka ngayon naman maaalis doon? Ano mangyayari sa'yo? Huwag ka naman dumamay. Ikaw naman, kapatid na Rodel, ikaw naman sa sarili mo, huwag mo idamay naman sarili mo doon. Huwag mong dalhin doon sa ikaw ang magdala ng puot. Opo. Brother Rodel, mananagutan kayo sa Diyos pagka gano'n, hindi ba? Opo. Kaya, maging matalino tayo, Brother Rodel. Huwag ang mangyari sa ating mga magkakapatid sa halip na pagkakasala para pagsisihan, para tayo ay mapatawad dahil kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo ipatatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Paano mo hihingi ng tawad sa Diyos yung hindi mo naman inaamin sa Diyos na nagkasala ka? Paano ka naman magbabago, Brother Rodel, nang hindi mo naman nire-recognize na yung ginawa mo'y kasalanan? Hindi ka magbabago. Opo. Kaya, ganun pa din ang gagawin mo. Utang ka pa rin ng utang na alam mong hindi mo naman kayang bayaran. Ang masama, umihiram, hindi nagsosoli. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Pagka ayaw mo magsoli, iba yung kasi, kapatid na Rodel. Pagka ikaw pa matapang, ikaw na nanghiram, masama yun. Masama yun. I-recognize natin, mga kapatid, para po tayo matawaran tayo. Doon pumapasok yung pag-ibig, kapatid na Rodel. Diba? Na iaalis ka naman doon ng kaaway.
pabayaan ba natin yun? Alisin tayo naman ang kaaway dun sa ang tinuturo sa atin ay pag-iibigan. O, pag nasaksakan yan, mangyayari, magkakabuotan tayo. Ikaw naman, merong ganun, ayaw mag-recognize, huwag ka naman ikaw madamay. Otherwise, Brother Rodel, pareho na kayo. Opo. Dalawa na. Nakapasok ang kaaway. Nakita mo kung paano, gaano katindi, ano? Opo, kuya. Gaano katindi. Kung paanong isinasaksak ng kaaway yung lahat ng paraan para ka mawalan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang ating dapat na mapagtulong-tulungan ng mga magkakapatid na huwag nating pabayaang mabiktima po tayo. Na pamahayan tayo ng puot at pagkatapos ay hindi na tayo matutong sa halip na tayo magpatawaran ay magkapuotan tayo. No? Kaya mahalaga din naman yung marunong tayong mag-recognize ng ating pagkakamali. No? Mahalaga na marunong nating i-acknowledge kung nagkulang tayo. Aminin natin, ihingi natin ng tawad una sa Diyos sa pinagkasalahan natin. Tayo naman ay magpatawaran dahil mayroon namang utos sa atin na pagpapatawaran. Magsisi tayo, magpasaway tayo. Huwag natin pabayaan na magbunga ito ng kamatayan sa atin. Maligwas tayo sa ating mga pagkakamali. Never naman tayo, kapatid na Rodel, na para bang nagmamalinis na kagaya ng mga sobrang mga malilinis na perfectong paniwala nila sa buhay nilang Hindi na ko yung hindi ganun kapatid na Rodel, ano? Mahalaga po yan. Magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo. O paano mangyayari yun? Dapat kilalanin natin, magpahayagan tayo sa isa't isa. Kilalanin natin, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid na gumagawa ng mabuti. Sana maintindihan mo din yan, Brother Sodel. Ako po, kuya. Sino ba yan? Sinasabi dyan, malaking nagagawa ng maningas na panalangin ng Ng taong matuwid. Tandaan mo, walang matuwid naman na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya kailangan natin magpahayagan tayo. We have to recognize yung pagkakamali natin. Diba? Acknowledge yung ating mga kasalanan, pagsisihan, hihingi ng tawad, magpatawaran naman tayong mga magkakapatid. Kung meron namang hindi naman kinikilala yung kanyang kasalanan, huwag ka namang gumawa ng galit ng tao, kapatid na Rodel. Diba? Kasi pagkagalit ng tao, paiiralin mo, hindi yung galit ng Diyos. Kasi yung galit ng Diyos, yun ang nasa katwiran yung galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pag may nagkasala sa iyo, ano ibig sabihin? Galit ng tao, pinairal mo, labas sa katwiran. Diba? Ibig sabihin, kung gagawa ka, magagalit ka, dun ka sa katwiran. Huwag kang lalabas sa katwiran. Diba, kapatid na Rodel? Kaya nga sinabi, mga galit kayo. Paano magagalit? 4:26 ng Efeso, kapatid na Rodel. Opo. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Araw ng yan? Araw ng katwiran yan kapatid na Rodel. Kaya nga, di ba, sinasabi yan, meron kasing araw ng katwiran. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapatid na Rodel, sa 4:2 ng Malakyas, pakibasa mo. Opo.
Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran. Edi may araw ng katwiran, dun sa natatakot sa Diyos, sumusunod yun sa utos. Alam mo naman yun, lahat niyang utos, katwiran. Di ba? Kaya sisikat ang araw ng katwiran, wag lulubog yung araw ng katwiran sa'yo, kapatid na Rodel. Magagalit ka man, ang sabi, kayo'y mga galit, huwag kayong mga kasala. Ano ibig sabihin? Ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Anong galit ang tinutukoy dyan? Yung galit na ang ibinubunga sa iyo'y kasalanan. Yung galit na nawawala ka sa katwiran ng Diyos. Nagalit ka, nung magalit ka, nanapak ka, katwiran ba yun? Hindi po. Diba? Yun. Nagalit ka, namaril ka, nagalit ka kung ano, ay yun. Nawala ka na sa katwiran. Kaya, kung magagalit ka, sabi, mga galit kayo, huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag kang mawawala sa katwiran. Kapatid na Rodel? Dahil ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At doon ka dadalhin, kapatid na Rodel, to the point magkakaroon ka na ng buot. Pag nagkarap ng buot ka na, wala ka na sa katotohanan. Pag nawala ka sa katotohanan, ayun, wala ka ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi ka makakalaya sa kasalanan, kapatid na Rodel. Ayan. Tingnan natin ngayon yung iba pang mga bagay kung loloobin ng Diyos mamaya sa atin naman pong paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Sana po